Sapagkat ang sino man nagsasabi na siya ay walang kasalanan, dinadaya niya ang kanyang sarili at ang katotohanan ay wala sa kanya. Sino man dito ang mag-isip o magsabi na siya ay hindi nagkakasala laban sa Diyos, ay nagdadaya ng kanyang sarili. Even after na tayo ay matagpuan sa biyaya ng Diyos, tayo ay makapaglagaw ng ating tunay na pananampalataya kay Kristo Jesus. Ano na nangyayari ng katotohanan? Na ang kasalanan ay nasa ating pa rin physical mga katawan. In our flesh. Because we are still in this world. Sin is so clinging to us because we are still in this sinful and fallen world. Kaya nga yung hope natin na yung muling pagbabalik natin Panginoon sa Kristo. Pero yung katotohanan mga kapatid, even after tayo matagpuan sa biyaya ng Diyos, naroon pa rin yung kasalanan, tayo ay nagkakasala pa rin laban sa Diyos. Kaya titignan natin, if you will conduct a survey, magtanong-tanong ka dyan sa labas, mga tama sa lubong mo, from all walks of life, tanong sila, tingnan mo paano ka makakarating sa langit, paano ka maliligtas. Hindi ba ka madaling sagot na maririnig natin, iniisip nila na meron silang pwedeng i-alay sa Diyos. Makumpleto nila yung simbang gabi. But therefore, pwede silang humingi na kanilang pangangailangan material. Hindi ba? O kaya, meron silang ginawang mabuti, kaya sila ay pakikinggan ng Diyos. At dahil doon, sila ay mayroong karapatan na pumasok sa kaharian ng Diyos alakitan. At lagi silang dumadalo, tuwing linggo, sama simbahan sila nabibilang, sila ay binautismuhan, sila ay nananalangin, nagbabasa ng Biblia, sabot sa ating mga sagot na tumutuon, nagpapatungkol sa kanilang kayang gawin, o kanilang magagawa, na matingin nila may aalay nila sa Diyos. Ito yung nakalungkot na katotohanan, mga kapatid. Ang tingin ng tao sa kanyang sarili, siya ay malinis, siya ay matuwid, siya ay walang pagkakamali, pagkakasala, laban sa Diyos, laban sa kanyang kapwa, hindi pagkakasala, laban sa kanyang sarili. They will fail to mention the seriousness of their sins and their need of the saving grace of God through Jesus Christ. Yung katotohanan ang makikita natin sa panahon natin dito. Kaya dito makikita natin, mga kapatid, ang isang tao na hindi kumikilala sa kanyang pagkakasala. Ang katotohanan, siya ay patay sa kanyang pagkakasala. Napakaganda rin sa illustration, I just was able to hear a few times pa. Kung saan meron sa picture in interview and yung conversation nitong preacher nito with an unbeliever, sabi ng unbeliever, kung ang kasalanan ko ay sobrang bigat, kung ang kasalanan ko ay sobrang laki laban sa Diyos, parang di ko nararamdaman yung aking pagkakasala. Why do I not feel anything? Sabi ko preacher sa kanya, habang nag-iisip, after niya mag-isip na matagal, sabi ko preacher, subukan kaya natin lagyan ng 10 kilong semento ang patay. May mararamdaman kaya ito. And this, I believe, is how we ought to understand yung kalalagayan ng isang tao walang pagkakaunawa, walang recognition ng kanyang tuloy na kalalagayan sa harapan ng Diyos. Na anumang bigat na kasalanan, nagkakapatay sa kasalanan, hindi niya maunawaan, hindi niya makikita yung bigat ng kanyang pagkakasala. Pero mga kapatid, sa mga tunay na mananampalataya, yung ating dapat makikita araw-araw. Tuwing araw ng Panginoon. Kaya ano ba, dahil sa ating naririnig, ito naman po kami Panginoon. Sa ating panalangin ng paghingi ng tawad, tuwing araw ng Panginoon. Hindi ba? Ito yung ating laging nababang, ito na naman po kami. Ito na naman ako. Sapagkat nauunawaan natin yung bigat ng ating pagkakasala natin sa Diyos. Nauunawaan natin yung bigat ng
ng pagsalasal natin sa kanyang mga kautusan, pagsuway natin sa mga ipinagbabawal niya sa atin, at hindi natin paggawa sa mga bagay na pinag-uutos sa atin. Hindi ba? Naunawaan natin kung gaano tayo kadaling makalimot sa kalooban ng Diyos, ginagawa natin yung mga bagay sa hindi natin ay tama, na hindi naman pinag-uutos ng Diyos. Kaya napakahalaga ng bahagi na ito ng panalangin ng Diyos sa atin ng Panginoon Kristo. Manalangin tayo ng ganito. Aming Diyos, aming Ama, patawarin mo kami sa aming mga pagkakautang. And this prayer is a recognition that we are debtors to God. Dahil sa ating mga pagkukulang, at dahil din sa ating mga pagmamalabis sa kanyang biyaya at pinagkakaloob sa atin. Ang isang tao patay sa kasalanan doon nagkakahay at isang tulong ng mga kapatid. But those who have tasted the grace of God, ang kanyang mga sabi. Ako ay isang makasalanan, hindi karapat-dapat sa sabi. Alala natin yung isang parable, isang kwento na binanggit natin Panginoon sa Kristo. Di ba may dalawang nananalaman eh, dun sa liwansan. Isa ay Pariseo at isa ay maniningil ng buwis. Sabi ng Pariseo, salamat, Panginoon, sa kung hindi daw kagaya nitong katabi ko na makasalanan. Pero ano panalangin ng tax collector? Habang while he was beating his chest. Woe to me. Pero siyang tunay na pagkaunawa ng kanya, tunay na kalalagayan sa. At nawa, di ba nung makita as we pray the Lord's Prayer, as we arrive at this part of this prayer, hindi tayo maging palalo, sabihin natin ito, pabiyayan naman ng Diyos. Ako, yun yung tawad, pinatawad naman na ako. Kung hindi tayo magkaroon ng mas maayos sa pag-unawa doon sa kapatawaran at katwiran na ibinatid sa atin ng ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng kanyang kompletong ginawa. Maunawaan natin na sa kabila ng lahat ng bagay na yun, magkaroon pa rin tayo ng malinaw na apprehension doon sa ating kalalagayan. Nakalulus-lulus ating kalalagayan, kalulus-lulus tayo. Kung tayo ay matataguan sa katigasan ng ating ulo, pagpapatuloy sa pagkakasama. Mga kapatid, nawa, hindi tayo lumawag sa trono ng kahabagan ng Diyos. Mas meron tayong attitude ng self-entitled. Sa halip, mga kapatid, nawa, lumapit tayo sa trono ng kahabagan ng Diyos may pagpapakumbaba. Pero kung buong pagpapasako sa ating Diyos, at mayroong tunay na pagkaunawa ng ating kalulus-lus sa kalalagayan, that we are indeed transgressors, and we transgress the law of God daily. Ngunit sa biyaya ng Diyos, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo, at sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon sa Kristo, tayo ay binibigyan niya ng kabalayan, kaunawaan. Nakita natin yung bigat ng ating pagkakasala laban sa Kanya. Hindi lang mga pagkakasala na nagawa natin noon, kundi mga kasalanan na patuloy natin nagagawa sa araw-araw. Upang ating hanapin ang kapatawaran, hindi sa ating mga sarili, hindi sa mga tao na sa paligid natin, hindi sa mga bagay na magagawa natin para sa Diyos. Sa halip, mahanapin natin ang kapatawaran, walang iba, kundi sa ating nag-iisang tagapagligtas. Si Kristo Jesus na nag-alay ng kanyang sarili para sa amin. Kaya natalino tayo sa ating pangalawang punto sa pag-aaral po natin dito.
makikita natin dito yung biyaya ng Diyos natin tinanggap mula sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa nag-alay ng kanyang sarili. Hindi lamang dapat natin makita na we need to recognize ang ating guilt sapagkat tayo totoo na nagkakasala laban sa Diyos. Hindi dapat malinaw na makikita natin dito. Totoo tayo nagkakasala laban sa Diyos. Hindi natin yung guni-guni lang. Hindi lang yun basta nagkamali tayo, slip of the tongue, o force of habit. Nagkakasala tayo laban sa Diyos. Even though tayo ngayon ay natagpuan na sa kanyang biyaya, nagtutuon pa rin. Nagpapamuloy na tayo nagkakasala na pa rin laban sa kanya. Pero ito yung napakaganda. Wala tayong ibang babalikan kundi yung biyaya ng Diyos sa ating natanggap mula sa kanya. Kapag ito yung tinuturo sa atin ng kanyang salita. Tignan natin verse 9 ng 1 chapter 1. If we confess our sins, He is faithful, both faithful in fulfilling His covenant of redemption, and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Nakita natin dito yung katotohanan, yung katuruan ng salita ng Diyos na dapat malinaw sa atin, malinaw ang pagkakaunawa. Yung tinatawag natin yung justification. Yung ating matuwid na katatayuan sa harapan ng Diyos, hindi dahil sa ating mabuting gawa, kundi dahil sa mabuting ginawa ni Kristo Jesus para sa atin. Dahil binabaan ng Panginoon Kristo lahat ng pinuutos ng kautosan, lahat ng nare-require ng law, at dinala ng Panginoon Kristo ang lahat ng ating mga kasalanan at pinagbayaran, pinag-usahan niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya tayo ngayon ay nilunan ng pagkiran ni Kristo Jesus, pinatawad ang ating mga magkakasala, at dahil doon, meron tayong confidence na tayo mangalalaki sa Diyos para tayo humingi ng tawad sa Kanya. Kaya dito makikita natin mga kapatid, kung bakit inuutos sa atin ang Panginoon Kristo na tayo humingi ng tawad sa Kanya. Sapagkat yung pagpapatawad ng Diyos ay nakahanda para sa atin. Kasi sabi ni John Calvin in his commentary in the book of 1 John, na sa paglapit natin sa Diyos, habang tayo nananalangin ng paghingi ng tawad sa lahat ng mga pagkakasala, diba? If we confess our sins, yung pardon, yung forgiveness is readily available for us. Kaya mga kapatid, lahat ng ito ay dahil sa biyaya ng Diyos. Biyaya natin ang tinanggap dahil sa kompleto ginawa ng Panginoon Kristo. Na tayo matuwid sa harapan ng Diyos, dahil ni Kristo. At dahil tayo matuwid na sa harapan ng Diyos, mas lalong dapat tayo lumapit sa Kanya at hingi ng tawad ng ating mga pagkakasala. Bakit? Sapagkat hindi tayo makuhula kung papatawarin ba tayo ng Diyos o hindi. Ang halagahan ito mga kapatid. Hindi kagaya ng iba, wala-offend natin yung trabaho natin. Diba? At tayo sa mo pa, biburo-buruin mo muna, tapos kapag sumasakay din sa biro mo, saka sabi nila, pasensya na kanina, medyo kung initulo natin pareho, di ba? Kaya sa kapatid mo, na di mo alam kung kakausapin mo ba o hindi. Palapit ka pala, nakasimangot na. Mas sa mga mag-asawa dito, hindi ba? Kung nagkaroon naman hindi kaaway, humingi ka ng tawad, parang makuhula ako eh. Di ba? May mga panahon na pag sobrang hindi na away, di mo alam kapag humingi ka ng sorry kung doon ba sa araw na yun, patatawarin ka na o maghihintay ka pa ng ilang buwan bago makalimutan yung ginawa mo, which never happens. Pero hindi mo mga kapatid. Tayo mga tao, ganun tayo. Hindi mo alam kung okay na ba? Kalimutan na kaya niya? O hindi ka na lang hingi na tawad, magkalimutan na lang, tapos para wala nangyari. Ngayon sa Diyos, mga kapatid, sa ating Diyos Ama, hindi naman. Kapag tayo lumapit sa ating Diyos Ama, kapag tayo nagkasala laban sa Kanya, at humingi ng kapatawaran mula sa Kanya,
makatitiyak tayo, nakapatawaran ang ating tatanggapin at hindi paghahatol niya. Hindi tayo manghuhula na, Lord, okay na ba yun? Parang, sapat na ba yung humingi ako ng tao? Dapat ba bang may gawin? Dapat pa ba akong mag-offering? Mag-first fruit? Gano'n na lahat. Kailangan pa bang dapat tapos ako ng buong Bible sa buong taon na ito para lang sigurado ko na pinatawad ko na ako. Hindi ganun pa ako. Hindi natin kailangan magdala ng is offering sa Diyos. Kapag tayo nagkasala laban sa Kanya. Sapagkat siya mismo ang nagbigay ng handog na makapapawi ng kanyang buot at galit laban sa atin sa mga pagkakasala. Kaya ngayon utos na tayo ay magpahayag ng mga kasalanan. Hihingi natin ng tawad sa Diyos sa mga pagkakasala. Bakit? At saka bakit meron din tayo confidence na lumapit sa Diyos pag hingi ng tawad? Hindi tayo manginimi bilang kanyang mga anak. Matotohanan. Hindi tayo magagalawang isip. Hindi tayo mahuhula. Hindi tayo magsi-second guess. Ano ba yun? Natatakot ba talaga ako ng Diyos? Kasi gano'n naman ako. Paulit-ulit. Ang pagkukulang ng mga malabis laban sa Kanya. Kung sa kabila ng lahat ng yun, mga kapatid, ng mga katotohanan na yun, na nanatili sa atin, it is in our nature that if you are left on our prideful and haughty selves, inisip natin na hindi tayo kami kawarin ng Diyos sa mga nang pagkakasala lang sa Kanya. Hindi ba? So, parang may mga hindi mananampalataya, yung iba mananampalataya na hindi naka-attend ng Lord's Day, isang linggo, parang as 2 linggo, kasi isang buwan na, tapos pag pinagdaan ko, sabihin niya, hiyan ako sa Panginoon kasi yung linggo na akong hindi nag-anak din. Baka hindi niya ako mapatawad. O kaya sa kanila ako magsisba kapag maayos sa sarili ko, baka hindi ako tanggapin ng Diyos. Yung mga maling isipan na laging pumapasok sa atin, kung tayo ay hayaan ng Diyos sa ating mga pagkakasala, sa ating pagiging mapagmataas. O kaya naman, the other extreme of the pendulum dito, iniisip natin na napakagaling natin sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Ito yung mentality ng mga Pariseo. Akala nila nasusunod nila lahat ng nasa kautusan. Kaya yung kanilang confidence, nandoon sa kanilang mga ginagawa. Kaya ka na sulat, pinahayag ng Diyos. Yung Sermon on the Mount. Para maintindihan nila ano ba talaga yung tinutukoy ng kautusan patungkol sa bawat aspeto nito. Left to our own, we think that we are no longer in need to daily confess our sins. Sinisip natin, grateful tayo sa duty natin. Pero katotohanan, marami tayong makukulang kung malagis lang ng Diyos. Kaya mga kapatid, napakaganda kung paano dinifine na Heidelberg Catechism. Yung bahagi nito natin panalangin. Balikan natin. Ibig sabihin ng forgive us our debts as we forgive our debtors. Because of Christ's blood, do not impute to us poor sinners anymore any of the transgressions we or the evil that constantly clings to us. Ibig sabihin ng mga kapatid, kapag tayo na nanalangin ng paghingi ng tawad sa Diyos sa ating mga pagkakasala, we appeal to the blood of the Lord Jesus Christ.
the reason for our justification, the reason that we are pardoned from all our sins. We appeal to Jesus Christ and His complete, perfect work. We look not in ourselves. Sabi ng hymn, but through the cross, I believe. Ibig sabihin nito mga kapatid, binabalik tayo ang panalangin na ito sa Ebanghelyo. Pinapaalala sa atin ng katotohanan ng mabuting balita na ating pinapanampalatayaan, na ang ating matuwid na katatayuan sa harapan ng Diyos ay resulta ng ginawa ng Panginoon sa Kristo. Tayo nagbayad ng buo. Wala tayong contribution doon sa kabayaran na yun. Kundi ang Panginoon sa Kristo nagbayad ng buo para sa lahat ng penalty ng ating mga pagkakasala sa pamamagitan ng kanyang pagkakapako sa pagkakapalpalan. Pero ibig sabihin nito na may immunity tayo against temptation and sin. Salamat sa Panginoon. Bagay ito yung kanyang pangako. Sa mga panahon at matatagpuan natin yung mga sarili, falling short, the glory of God. Makalalapit tayo sa Kanya. Makahihingi tayo ng tawad sa Kanya, sa ating mga pagkakasala. Makapanalangin tayo. Napatawarin tayo ng Diyos sa lahat ng pagkakautang natin lahat ng sa Kanya. Dahil kay Kristo Jesus, alang-alang sa kanyang kompletong Pilipinas. You are to plead to God because none of these things we can find in ourselves. Ang may talaga dito mga kapatid, yung language na ginamit ng catechism, do not impute to us all our sins. The sins that we have committed. Do not impute to us the evil that constantly clings to us. Do not impute to us the transgressions that we do. Yung idea, yung language ng imputation, yung ginamit dito ng mga instructors natin ng Heidelberg Catechism. Bakit? Upang paalalahanin tayo. Every time that we pray, forgive us our sins, we will be reminded that all our sins, when I say all, as in all our sins, as present, future, are all imputed to Christ on the cross. Kaya doon, makikita natin, when He was on the cross, He cried, my God, why have you forsaken? Napagkat tinanggap ng Panginoon sa Kristo on that moment, yung buo na buot ng Diyos laban sa ating mga pagkakasala. It was imputed to Him, and He paid for all of it. What is our response? That we bask only on the finished work of Christ, in humbly asking God not to impute to us our acts of transgressions and the evils that cling to us in this world. You plead to God in the merit of Christ, in whom all our sins are imputed, and through His blood shed on the cross, paid for all the penalty for all our sins. Kaya naman, nawari, huwag nating i-entertain sa ating mga puso at isipan, sa ating mga hinuha, na meron tayong self-confidence sa paglapit sa Diyos sa ating pananalangin.
Kung nating isipin mga kapatid, may pagkakalob ng Diyos yung ating mga pangangailangan pisikal kasi una, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Kaya napakaganda. Kaya sabi ko kanina yung salansan, yung mga petition na ito, yung mga paghingi na meron tayo dito. Na hingin natin na maluwalhatin natin ang pangalan ng Diyos. Salisikin natin yung kanyang kalooban, maghahari siya sa atin kung paano kung naghahari siya langit. At saka natin hingin yung ating mga pangangailangan pisikal. Pero hindi ibig sabihin na, Lord, patawarin mo ako para maging worthy ako na humingi sa'yo ng mga bagay na material. Hindi ibig pagkakaloob ng Diyos sa atin, mga pangangailangan nating pisikal at material, so pagdating yung kanyang kalooban. Para sa kanyang kapulihan, para sa ating kabutihan. Pero, hindi ibig sabihin na lahat ng will ay dependent doon sa ating paghingi ng tawad sa kanya sa lahat ng ating mga pagkakasal. Sa halip, kung paano pinagkakaloob ng Diyos sa atin yung ating mga pangangailangan pisikal, ganoon din pinagkakaloob sa atin ng Diyos. Kapatawaran sa ating mga pagkakasal. Sapagkat siya ay tapat sa kanyang pangako, kahit may namanatawarin kung tayo ay hindi ng tawad sa kanya. Ay kumakita natin, bagamat pinatawad na tayo ng Diyos, kapag kahit kompleto, yung ginawa ng Panginoon Kristo para sa atin, pang wala hanggan, yung resulta ng kamatayan ng Panginoon Kristo sa krus, nananatili pa rin yung katotohanan na habang tayo ay nasa mundo na ito, tayo ay inuutusan ng Diyos na tayo ay inatawad sa Kanya. Wala na kami mga pagpipulang at pagmamalabis. Sa Kanya na matapat at mahuwid ang nagpapatawad sa lahat ng ito. Habang inaantay natin yung ating pag-asa na inaasam, yung muling pagbalik ng Panginoong Kristo kung saan tayo ay bibigyan ng bagong katawan na hindi nagkakasala. Tayo ay makakaranas sa paluwalhatian mula sa ating Panginoong Kristo. Patuloy tayo mananalangin. Tayo ay patawarin ng Diyos sa ating mga magkakautangan sa Kanya. At dito lamang natin sa mamagitan nito, ating tatanggapin. Araw-araw, with araw kong yun, pagpapatawad ng wala sa Diyos. Hindi dahil hindi pa tayo napapatawad ng Diyos, kundi doon natin makikita yung patotohanan ng kanyang pagpapatawad para sa atin. Dahil tayo pinatawad niya, ano yung ating malugod? Pagpapasalamat na tugon sa biyaya na ating tinanggap. Ang ebidensya ng biyaya ng Diyos sa atin, ay ano? We are fully determined to wholeheartedly forgive our neighbors as well. Kaya huwag kayo mamali na pagkakaunawa dito, hindi ibig sabihin nito na kapag pinapatawad natin yung kapwa natin, doon ang tayo papatawarin ng Diyos. Diba? In plain reading, parang ano din, forgive us our debts as we forgive our debtors. So, kung paano natin pinapatawad yung kapwa natin, doon lang din tayo patatawarin ng Diyos. Pero ito malinaw na pinapaliwanag sa atin. Na dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa dugo ni Cristo Jesus na siyang dahilan na kapatawaran ng ating mga pagkakasala laban sa Diyos, we should also be fully determined to wholeheartedly, buong puso, na patawarin ang ating kapwa. Kung sinasabi natin na tayo ay mga makasalanan, na nangangailangan na mabiyaya pagliligtas ng Diyos, at tayo ay tunay at buong pinatawad ng Diyos sa ating mga magkakasala dahil kay Kristo Jesus. Inaasahan tayo na magpatawad din sa kapwa natin na nagkakasala laban sa atin. Kaya pa yung utos ng Panginoon sa Kristo, sa sermon ng Dama, kung ikaw, tingin mo na offend mo yung iyong kapwa, mas maghahandog ka, ano doon sa Panginoon sa Kristo? Iwanan ka handog mo, makapag-ayos ka, siya ka maghandog.
Mga kapatid, alam natin ito eh. Isa ito sa pinakamahirap gawin. Bilang mga tao. Bilang mga makasalanan. The hardest things to do is to forgive those who truly and deeply hurt us. Pero, ito yung inubos ng Diyos. Pinakamahirap gawin kung patawarin yung nakapanakit sa'yo ng sobrang lalo. Those people that you hold grudges against. Pero di mo sa atin nila. Napakaraming scriptural references on this matter. Pero isa sa mga bagay na pinatitignan dito, yung Matthew chapter 6, verses 14 to 15. Sabi dito, if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. In Mark chapter 11, verse 25, and whenever you stand praying, forgive if you have anything against anyone, so that your Father also who is in heaven may forgive you your trespasses. But 18:35, so also my heavenly Father will do to every one of you if you do not forgive your brother from your heart. Marami pang iba't ibang bahagi ng gospel accounts. That's the same thing. Pero dapat maintindihan natin mga kapatid, forgiving others is not the requisite for us to forgive, for us to receive the forgiveness of God. Hindi yun yung kinakailangan natin gawin para matanggap natin yung pagpapatawad ng Diyos. Sa halip yung bunga dapat yung pagpapatawad ng Diyos natin na tinanggap. Yung sinasabi ni Apostol Pablo ng great saying, mas makasabihan na dapat natin unawakan. Sabi ni Paul, nagpapatawad ng Diyos sa mga kasalanan kung saan ako ang pinaka malala. Paraphrasing. God saves sinners of whom I am the foremost, sabi ng Apostol Pablo. Remembering how he has persecuted the church. How he has gone against against Christ Jesus. Dito we should understand this na it's not the other way around. Hindi yung, sige na, patawarin na nga kita para patawarin din ako ng Diyos. Sa halip manawaan natin itong mga passages na ito yung ating grateful response. Every time yung pinapatawad natin yung kapwa natin, it is on the account of the pardon, the forgiveness we also have received from God in Christ. Pinapatawad kita kasi naranasan ko magpapatawad ng Diyos sa kanya. But you will not hold grudges against your neighbor. Because the kind of forgiveness that we receive from God through Christ is this, that God remembers our sins no more. He remembers our sins no more. Salamat sa ating Diyos. Hinayaan tayo maranasan ng tunay na kahulugan ng kapatawaran. Alang-alang sa kanyang dakilang pag-ibig, kanyang di nagmamahal ng biyaya, na habang tayo ay makasalanan pa, namatay si Kristo Jesus para sa atin.
Our motivation and model of forgiveness is how God forgave us from all our sinful and forgivable sins. Wala tayong ibang babalikan, wala tayong ibang nang inyo ako, papanawari ko, sobrang sama tao rin. Sobrang sama ng ginawa rin sa akin. Ako yung mapapatawag. Salamat sa Lord, mga kapatid. Balikin natin yung ginawa ng Diyos sa atin. Alang-alang kay Kristus. Pagkatawarin natin ang ating kapwa. Alang-alang na ni Kristo Jesus, nagbayad ng lahat ng ating mapagkakasama. Kaya mga kapatid, dalangin natin sa ating Diyos. Na tayo ay magkaroon ng tunay na pagkaunawa ng ating kalalagayan makasalanan at pangangailangan sa biyaya ng Diyos. Na ating maging tugon sa pagtanggap natin sa biyaya magliligtas ng Diyos sa atin. Forgive our debtors because Christ has so forgiven us of all our guilt because of all our sins. Papaalalahanin tayo dakilang pagliligtas sa ginawa ng Panginoon Kristo sa atin. Siya maging ating dahilan upang tayo hindi makapagpatawad sa mga nagkakasala at nagagasa. Pagkat ito yung kalooban ng Diyos. Ito yung inuutos mo sa atin. Ito yung nararapat na ating gawin para sa kanyang kapurihan. Lahat na para sa kapurihan ng Diyos ay para sa ating ikabubuti. Kaya mga kapatid, habang inaantay natin yung malulhating araw na yun, ipinangako sa atin ng Diyos. Muli pagkabalik ang Panginoon sa Diyos. Araw-araw, dalangin natin. Father, forgive us of our sins as we forgive our debtors. Ay manalangin. Maraming Diyos, salamat pagkat ikaw nagkaloob ng kaparaanan para kami mapatawad sa ating mga kasalanan. May deklarang matuwid sa iyong harapan. Hindi ayon sa aming mga magagawa o nagawa kung sino kami. Hindi alang-alang sa kompletong tinapos sa Panginoon sa Kristo para sa aming kaligtasan. Na siyang nalulong sa iyong kanan, trono, yung sa langit. Siya nanalangin para sa amin. Siya nag-aalay ng sarili bilang handog na makapapawi. So yun po laban sa amin sa mga pagkakasali. Nawa, pagkakahanan nito, siya maging dahilan natin kung bakit kami ay makapagbibigay ng aming pagpapatawad sa mga kapwa namin sa nakasala ng isa. So yun po namin pinagkakatiwala. Marami mga puso at isipan na laging handang tumatli sa mga kaawin namin. Laging nakahandang ibalik ito ang mga tinanggap mula sa kanila. Pero nawa, aming Diyos, paalalahanan po kami. Hindi na yung pinag-aaral. Hindi namin dapat gawin sa mga tao na kaya ng isang. Dahil po lang ito ay dinadalangin namin sa pangalan ng Panginoon.